kasi matuwid sa pananaw ng dulo nito ay kapahamakan, bahal tayo sa sinasabi ng Biblia. At alam naman natin na sabi ng Panginoon kung gaano ang layo ng agwat ng langit at lupa, ganun din ang layo ng agwat ng pag-iisip ng tao natin sa ating Panginoon. So kaya mahalaga na tayo ay laging naka-angkla kagad sa Word of God. Ito nga, nais kong pag-usapan dahil ito'y bihira naman pag-usapan. Makita natin, batay sa mensahe ng ating Panginoon. Hindi masama na ang nakikita nating pagpapahalaga ng karamihan sa isang ina. Yun ang katotohanan talaga. Higit kanino mang tao, no, pag tao ang pinag-usapan natin, higit kanino mang tao, walang higit na malapit sa puso ng sinuman sa ating lahat kundi ang kanyang ina. No, dahil alam naman natin na iba yung role o ginagampanan ng isang ina kumpara doon sa isang ama. Mostly ang ama talagang naghahanap buhay. Ang number one obligation niya ay yung maging good provider siya ng ang lahat, hanggat maaari ng pangunahing pangangailangan, yung necessity sa pang-araw-araw ay ma-provide ng isang ama. At yun yung talagang pinaka-obligasyon o role ng isang tatay o isang ama sa kanyang mga anak. At kung atin papansinin, kakaiba ang role ng isang ina pagdating sa tinatawag nating obligasyon o ganumpanin. Yun yung bagay na makikita natin sa kung ating isasama rin siya. No, ito ay simpleng bagay lamang na makikita natin sa slide ko na kasunod. No, ang topic natin is about a virtuous mother, isang butihing woman o ina. No? Slide next. Medyo bantayan mo yung aking parang nice na tumbukin. Amen? So dito makita natin, no, yung tinatawag nating tanging ina, no, natatanging ina, no, na kung saan talagang halos lahat ng gampanin sa bahay ay nasa kanya na. Amen? No, sa simpleng salita, para siyang taga-alila o katulong, no? Dahil lalo na yung single parent, no, mas matindi yung obligasyon, no. Dito nga makita natin, no, siya yung nursing, no, na yung pinatawag natin na mangalaga sa kanyang mga mga anak at maging sa bahay at siyempre sa kanyang kabiyak ng dibdib, no. Siyempre, dito makita natin, siya din yung nag-budget. No, pagdating sa kung ano yung kayang ibigay ng tatay, ay talagang sinisikap niya na ito ay mapagkasya hanggat maaari. Kung malaki sweldo, di swerte, may sobra-sobra. Amen? Pero siyempre, alam naman natin na bihira yung ganun talaga, lalo na sa mga kumilala sa ating Panginoon, kasi ang focus niya hindi na doon sa mga bagay na kung saan ay giginhawa yung kanyang kalagayan, kundi yung priority natin lagi ay nasa Panginoon na. No? Yun ang lagi nating inuuna. Hindi na natin iniisip yung mas masenso, mas gumanda yung ating buhay. Siguro meron man kukunti na lang dahil nga binibigyan natin prioridad ang makapaglingkod sa ating Panginoon ng higit sa lahat. Amen? At dito kita natin, no, siyempre yung paglalaba, napakahirap talaga niyang maglalaba, no? Bagamat mas madali ngayon dahil may washing machine, merong ika nga ginagamit na madali para hindi na masyadong mahirapan. Pero may magulang pa rin na talagang ayaw na makitang marumi, hanggat maaari ay tinukuskus pa rin, no? Ang tawag doon ay nagiging manual pa rin, minamanual pa rin, no? Talagang gusto niya na makita na wala talagang bahid ng anumang dumi o mancha yung kanyang
nilalaban, no? At syempre, minsan nagluluto na, kasabay ng pagluluto, minsan namamlansya, no? At yan yung ilang mga bagay. Kaya na kung mapapansin natin, andyan yun, no? Caregiver, tutor, cook, housekeeper, dishwasher, budget keeper, grocer, laundry, washer, no? At naghugas ng pinggan, namamlansya, no? Husbandry, no? Pati yung siyempre yung kanyang asawa ay inaasikaso, meal planner, no? Siyempre pati yung ultimo kakainin sa pang-araw-araw lahat ay pinaplano. So, miski doon sa kanilang bahay, kung meron mang dapat ayusin, no, o paghahalaman, o minsan nagiging driver pa, no. Siyempre, pa-Kristiyano, prayer warrior, at iba pang mga bagay. So, halos talagang napakabigat ng role ng isang ina, no, lalo na kung ito ay may negosyo, at the same time ay nag-aasikaso mismo ng kanyang sambayanan. Kaya nga, kung ating iisipin, hindi sapat na bigyan sila ng isang araw lamang ng pagpapahalaga. Dahil ang Mother's Day ay pinagdiwang talaga dahil din sa in honor na pahalagahan talaga yung isang ina. At yan ay isang magandang bagay, no? Pero ang nagiging problema lang natin ngayon ay nagiging commercialized na ang lahat ng mga bagay. Yun yung isang bagay na medyo nagiging problema natin sa ating panahon dahil ang lahat ng bagay ngayon ay nauuwi na sa mga tradisyon o nakasanayan o dahil sa nagiging komersyalismo na ang lahat ng mga bagay. At kung titingnan natin, halos dati wala namang mga Mother's Day, Father's Day, baka bukas makalawa lahat na pati Daughter's Day, no, mother-in-law, di ba? Ngayon halos baka lahat na ay magkaroon na ng mga araw. Bakit? Kasi diyan kumikita karamihan ang mga negosyante. Amen? So, ito ay nagiging daan upang ang tao ay nagiging materialistic. Bakit? Kasi lagi na lang nakatuon sa mga bagay na kung saan ay material na bagay na nakikita natin na nagiging daan para ibigay sa kanilang minamahal na ina, para lamang ito siyempre malugod, no? Pero at yun yung mga bagay na siyempre sa daan ng atin ay ikakasya ng tao. Pero may mga bagay na dapat natin ma-recognize din na minsan hindi kailangan ng tao yung material na bagay, kundi talagang maramdaman yung tunay na pagmamahal ng isang anak sa kanyang mahal na ina o magulang, no? At yun yung minsan ay nakakalimutan dahil nga karamihan doon na lang ika nga ay binibigyan ng tuon ng pansin, no? Pero sabi ng prophet, no, sa Mother's Day, paragraph 44, 1959-05, sabi niya, "But I believe such as Mother's Day like this is a racket, no? Make a lot of money out of flowers and things. But Mother's Day should be every day." No, ulitin ko, sabi ng prophet, but Mother's Day should be every day, no? Kasi nga, hindi nagiging sapat yung isang araw. At ang nakikita nga natin, sa ganitong mga paraan kasi, pagka ganyan ng mga relasyon, laging nagmamahal ang mga rosas, at lahat ng mga bagay na kung saan ay pwedeng maibigay sa kanyang isang ina o mairegalo, ay tumataas, no? Nagiging talagang commercialized na ang lahat ng mga bagay. Kaya na banggit ng prophet, nasabi ng prophet na lumalabas para ito ng racket ng mga negosyante. Kaya nagkakaroon ng mga holiday ng mga ganito para lang sa kapakanan ng mga negosyante. Amen? At alam natin
na pag naguhuna ang dakilang Babylon niya, iiyak yung mga merchant na yan. Yung mga negosyante na yan, yung mga mga lakal na yan. Hallelujah. At doon niya, sabi niya, ulitin ko, but Mother's Day should be every day, not to send her a bunch of flower on Mother's Day, but to love her and care for her 365 days and night. Ano ibig sabihin? Isang taon dapat ipadama mo. No? Hindi maalala mo lang siya sa isang araw at doon ay bibigyan mo siya. Pagkatapos makakalimutan mo na. No? Hindi sasapat ang mga bagay na ginawa ng isang ina sa kanyang anak sa loob lamang ng isang pagkakataon o isang araw. Amen? Amen? Hallelujah. Bakit? Noon, gaya ng nakita natin kanina, na halos lahat ay pasan-pasan ng isang ina. Ang lahat ng responsibilidad sa bahay ay dala-dala niya. Amen? Na, kung tutusin, mas madali talaga yung gampanin ng tatay. Maghanap buhay lang siya. Magbigay lang siya ng pera. Uuwi siya. Tapos pagsisikbihin din siya ng isang ina. And then, tutulog na naman. Then, magkatapos, tatrabaho na naman. Ganun lang yung napakasimpleng minsang role ng lalaki. No? Ang halos lahat ng pasan, lalo na yung pagpapalaki. Amen? No? Pagbibigay ng may magandang pag-uugali ay lagi salalay sa balikat ng isang ina. No? Sabi niya sa 37 paragraph, sabi ng prophet, everybody knows my mother that just passed away a few months ago. So namatay yung kanyang ina. So ito ay 1962. So 1962, mga ilang buwan lang ang nakalipas, namatay yung kanyang ina. At sabi niya, Brother Branham, mother ni Brother Branham, or Mother's Day. Sabi niya, or Mother's Day. The other day, I didn't wear a rose. Some of them said, what's the matter, Billy? No, said, didn't your mother just die? Said, why ain't you got or a white rose? No? Pag namatay na, madalas, yun ang ibinibigay. No? I said, I can't wear a white rose. My mother is not dead. She is alive. Yeah, I said, if I were to then, I put a stumbling block in your way. If I wore a white one, I'd be hypocrites to myself. Cause I believe she is alive. She is not dead. Jesus said that he that believeth in me, though we were dead, yet shall he live, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. I believe that is his word. Amen? So, hindi na siya kumbaga saan bagay din ng iba na pagkaano ay pumupunta sa puntod at nagbibigay ng bulaklak bilang pag-aalala sa kanyang ina. Amen? Dahil alam niya, magiging hipokrito siya dahil alam niya na buhay ang kanyang ina. Amen? So, ito yung isang halimbawa ng tamang pagpananaw. Dahil nga, pag alam naman natin na anong pinupuntahan mo dun sa pansyon. Amen? Lalo na kung Kristiyano ka. Maliban na lang kung hindi ka Kristiyano, okay lang. Dahil nga, siyempre, wala silang ganung pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Pero dahil tayo, kung tayo naniwala na sila ay hindi patay, nagpapahinga lang, tandaan natin, ang tunay na Kristiyano ang nasa kapahingaan. Dahil hindi naman sila patay, namamahinga lang. Sabi ng Bible, natutulog lang sila. Amen? Pero yung mga namatay na patay talaga, no, buhay dati, bagamat buhay, patay sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Yun lang nagpapakabayod mo sa kalayawan, sabi ng Biblia, ang nagpapakabayod sa kalayawan, bagamat buhay ay patay. So kung ang lahat ng mga bagay ay puro kalayawan ang inaatupag mo nung nabubuhay ka sa mundong ito, patay ka sa harapan ng ating. At pag namatay ka, natural, patay ka talaga. Amen? Amen. Pero yung namatay kay Kristo na tumanggap
kailanman hindi siya talaga patay, kundi siya ay natutulog lamang, sabi ng ating Panginoon. Naghihintay ng rapture na sa kanyang parito. Amen? Palapakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sabi niya, mother is a great, the first one that receive you in this life is your mother. No one can touch you because you conceived. No, dinala tayo ng ating mga nanay nung siyang na buwan sa kanyang sinapupunan at madalas gano'n ang ginagawa niya. Hawak-hawak niya. Amen? Amen. Hallelujah. And she bears you under her, and she is the first to know you, and the first to in his life to hold you. Then when you're born, she is one of the first hands that touch you and wipes back the tears out of your eyes. Hallelujah. She is the first one to pat you and to love you and to go over you in this life is your mother. Now, I think that there is not enough honor that we could give to a mother. Amen? Kaya hindi sapat yung isang araw na maalala lang natin sila kasi yan yung naging tinagurian yung mga malalayo na yung mga bahay dahil nag-asawa, no? Nangyayari, nagkakaroon sila ng isang araw na kung saan sama-sama sila, nagkakaroon ng reunion para puntahan yung kanilang ina. And then pagkatapos naman, balik na naman sila sa nakagawian nilang routine ng kanilang buhay. Amen? Nangyayari, nagiging daan na lang ng yung isang araw na yun para maibigay sa ating Panginoon. Kaya nga dapat tayo na tunay na nagmamahal sa ating mga magulang, huwag tayong makitulad lang sa karamihan na nagbibigay lang ng isang araw na pagpapahalaga sa kanyang mga magulang. Amen? Amen. No, dapat, sabi nga ng prophet, hanggat maaari, 365 days. Ipadama natin sa ating mga magulang pagpahalaga. Hindi yung lalo na kung kailan na lang namatay. No, minsan hindi mo napapadala ng bulaklak. Pag namatay, katakot-takot ng bulaklak ang ibibigay mo. Pero maaamoy niya pa ba yun? Mararamdaman mo pa niya yung pagpapahalaga mo sa kanya kung siya ay wala ng buhay doon sa pungkod. O kaya na hanggat buhay, ipadama natin ang pagmamahal sa ating magulang. Hindi sa isang araw lang. Hindi sa isang araw lang. Mothers is first with the child and she has a great responsibility of what the child will be. No, he has a great responsibility. Sabihin naman, great responsibility. Great responsibility. So, napakahirap ng responsibilidad ng isang ina. No? Imagine mo, siya yung unang teacher niya. Amen? Siya yung nagtuturo kung paano siya magsalita. Tinuturuan ng isang ina kung paano siya may matutong lumakad. Amen? Amen. Kung paano humawak ng pagkain, sumubok pagka unti-unti na siya ay lumalaki. Ang lahat ng bagay na ito ay nasa hirap ng magulang. No? Yung magugas lang ng dumi. Ako nung bata yung mga anak ko, hindi ko nahugasan ng magkwet niyan. Sa apo ko lang narating. Kasi nga wala akong ginagawa kundi maghanap buhay. No? Wala akong ginagawa. Tsaka, uso pa na nun, lampin. Hindi nahirapan pumili ng pampers. No? Sabihin, lampin yun uso nun No? Hallelujah. So, nakita natin, no, yung responsibilidad talaga ay napakabigat. What the child will be, no? Siyempre, isipin niya, anong magiging paglaki nito. So, siya yung nagmamolde, naguhubog ng pag-uugali, no? Kung paano lalaki ang isang batang ito. Kasi siyempre, nasa
tuturo yun ng isang ina. Amen? No, kung paano niya palalakihin, syempre, uumpisahan niya na kagad yun. Sa mga bagay na maliliit kung paano siya matututo. So, mother has the responsibility from God to place the child on the right road. Amen? And I think that's what mother has a special little touch. Amen? No, kaya nga, tinuturuan tayo ng Biblia, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Amen? No, Proverbs 22 verse 6, no? Kaya ang isang ina talaga ang may responsibilidad, mabigat na responsibilidad na kung saan inaatang sa kanya. Kaya nga tayo na pinalaki ng maayos ng ating magulang, no, may slide ako niyan no, kaya dapat parangalan natin ang ating mga magulang. Amen? Kaya nga, honor your child, honor your father and mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Amen? So, kailangan igalang natin. No? Hindi lang basta paggalang, hindi lang basta pagrespeto. No? Bigyan natin ng pagpapahalaga. Amen? Ng importansya. Amen? No? Ang isang magulang natin. No? Para daw tayo ay mabuhay ng mahaba. No? Tumagal ang buhay. Amen? Amen. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon. Glory to God. Sabi niya, 43, you see a child listen to its mother. Some little touch about that mother that a child will listen to. No? Sabi niya, when it hurts, I'll go to the mother for consolation before it go to the father. No? Pag nasaktan, ang isang bata, ang unang nilalapitan, nanay. Nanay kaysa tatay. Amen? No? Bago pumunta sa tatay. Because she was the first with it, you know. And there's some gift that God gives a mother to be that way. I mean, a real mother. Now, I believe that mothers are honorable and godly. No? Hallelujah. Sabi sa 45, we should appreciate a whole a lot more. Amen? Just sit down and talk to her just a little bit. Right here, a line, pat her on the shoulder, kiss her in the cheek, tell her you love her. It'll go a lot farther than the flowers that you could buy from the clothes. Evening, nung pinadadala mo mismo ng iyong pagkatao, iyong sarili, lalapitan mo siya, aakbayan mo siya, yayakapin mo siya, hahalikan mo siya. Tanong, ginagawa ba yan ng isang anak sa kanyang magulang, sa kanyang ina? O nahihiya ka dahil malaki ka na? Dapat ba natin ikahiya na ipadama natin na mahal natin ang ating mga magulang, lalo na ang isang ina na ni ayaw kang madapuan sa lamok? Minsan pag may problema, isusubo na lang ng ina, ibibigay pa sa kanyang anak. Di ba rin siya ang magutom, wag lang yung kanyang ina. Tapos lahat ng bagay, laging inuuna. Di ba rin, wala siyang bagong damit, magkaroon lang ng bagong damit yung kanyang anak. Maibibigay ba natin to ng isang araw lamang na pagpapahalaga sa kanya? Lalo na tayo na tunay na nakakaalam ng tunay na pagmamahal.
ay hindi nasusukat sa anumang bagay na maibibigay ng material. Amen? Ang tunay na nagmamahal ay hindi lang nagpapakita sa mga bagay na material. Dahil ang bagay na material ay lumilipas, pumupupas. Pero yung pagpapadama natin ng tunay na pagmamahal, pagkalina, pagbibigay ng malasakit, titingo yan sa puso, sa isip, hindi mamamatay sa alaala ng isang magulang. Kaya hindi tayo dapat na makitulad lang sa mga nagse-celebrate ngayon ng Mother's Day. Dahil sikapin natin na hindi lang isang araw tayo nagpapahalaga sa ating magulang. Yan ang tunay na mayroong pagpapahalaga. Dahil ang iba ngayon ay nagiging, sabihin man natin, nagiging parang pakitang tao na lang yung iba. Dahil huwag lang masabi na hindi sila nagpapahalaga. No, kasi mamaya makikita natin, pagpunta natin sa mall, puno lahat ng kainan. At yung ibang mga magulang ay may mga dalang mga bulaklak at may mga dalang ng regalo. Yung pagmamahal na maipapadama ng iyong yakap, ng iyong halik, ay hindi kayang bilhin ng anong mga material. Maging ganun sana tayo. No? Kasi ang nawawala ngayon, kung ganun sabihin, nakakahiya eh. Nakakayang iparamdam yung yakap, no? Alam nyo, hindi kayang bilhin ng anong halaga yung pag nagawa ng isang anak sa kanyang mga magulang. Hindi nyo kayang tumbasan ng pera o ng anumang material na bagay na kaya natin maibigay. No? Higit na magpapasaya sa isang ina, yung madama niya talaga na taos sa puso na ikaw ay nagmamahal sa iyong ina, sa iyong magulang, no? Hallelujah. Hindi lang sa ina, no? Bilang isang anak, dapat talaga maipadama natin. Dahil kung iisipin natin,
Ang pagpatira pa ay tanda ng pagsamba. Ang pagpatira pa ay tanda ng pagpapakumbaba. Amen. Pagkilala. Hallelujah. Pagsusumamo. At nagsabi, Panginoon, tulungan mo ako. At siya'y sumagot, sinabi, hindi marapat. No? So, second rejection. Sabi ng ating Panginoon, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. So, yung tinapay ay para lamang sa kanyang mga anak na Israelita. At hindi marapat na kunin niyon para itapon, ibigay sa mga aso. Sinabihang aso. Ikaw kaya ang nandun. Sabihan kang aso. Ano kaya ang sasabihin niyo? Anak ko, Panginoon, mabait ka. Baka ganun sabihin mo, yan ba yung sinasabi nila? Yan ba yung Messiah? Sinabihan akong aso. Aso ba ako? Mukha ba akong aso? Pero hindi gano'n. Pero hindi gano'n. Amen? Amen? Yung sabihan ng aso, ano yun? Isipin mo, parang yun ay pagmamaliit. Amen? Pagmamaliit. Pero talagang ang mga hentil ay tinatawag na mga aso. Amen? Hallelujah. Pero dito, pansinin natin, dapat sinabi niya, hallelujah, ito ang dakilang ina. Itong karakter na ito. Angat natin, dapat sinabi niya, oh, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga muno na nangalaglag mula sa dulang ng kanyang mga Panginoon. Ibig sabihin, tinatanggap niya ang lahat ng mga binabato sa kanyang mga pananalita ng ating Panginoon. Kahit iyon ay lumalabas na sabihin na natin talagang pag nagiging maliit, no, minamaliit yung kanyang pagkatao. Amen? Amen? Ikaw sabihan nun, iyon ang iisipin mo. Minamaliit mo ito pagka, lalo na kung lalaki ka, minamaliit nito pagka lalaki ko. Amen? Pero nakita natin, hindi ganon. Hindi ganon, mga kapatid. Pagkus nandun sa kanya yun, kapakong babae. Tinatanggap niya na siya ay ituring na aso. Makantang niya man lamang yung kanyang minimiti, hindi sa kanyang sarili, alang-alang sa kanyang mga. Ang tunay na ina ay handang tanggapin ang anumang mga masasakit na mga pananalita na pwedeng ibato sa kanya ng sino mang tao. Handa niya itong harapin. Handa niya itong tanggapin. Alang-alang lang sa ikagagaling ng kanyang anak. Alang-alang lang sa ikabubuti ng kanyang anak. Amen? Yan yung attitude na makikita natin sa babaeng ito. Kaya nga dito makikita natin, ito yung tunay na attitude ng isang tunay na isang ina na nagmamalasakit, na nagmamahal sa kanyang anak. Handang suungin ang lahat ng panglalait o anumang mga hindrances na maaaring dumaan sa kanyang paligid. Anumang kapagsubukan, no, maaaring sabihin natin ito'y pagsubok lamang na ibigay ng ating Panginoon sa babaeng ito. Amen? Amen? Para makita yung siya'y tunay na nananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, pansin natin mga kapatid, no? Sapagkat ang mga aso man nagsiskahin ng mga bungon na nangalaglag mula sa dulang ng ganyang mga Panginoon. So, nung sinabi ng babaeng ito, ano naging reaksyon ngayon ng ating Panginoon? Ang ating sister, gagawin sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, oh, babae, malaki ang pananampalataya mo. Anong ibig sabihin nun? Naabahangan niya ang ating Panginoon. Amen? Amen? Amen.
naramdaman ng ating Panginoon na tunay ang kanyang pananampalataya. Kaya tandaan natin, pag naramdaman ng ating Panginoon ang tunay na tayo'y tunay na nampalataya, hindi ipagkakait ng Panginoon anumang bagay na hilingin mo sa Kanya. Maaaring kagaya ng babaeng ito, nagdadanas tayo muna ng mga kapagsubukan. No, maaaring dumanas ka ng mga balakid na parang yung nilalapitan mo, hindi ka pinapansin, hindi ka iniintindi, pagsasalitaan ka pa ng punong ano, pero kumapit ka lamang sa iyong pananampalataya at ipagkakalob yan sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Maging huwaran natin itong babaeng ito na nagpakita ng kanyang tunay na pagmamahal sa kanyang anak. At doon nga, sabi ng ating Panginoon, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yan. Palakpakan natin ang ating sa buhay natin, minsan, bago natin makamit yung ating minimiti, hinahangad. May mga pagsubok talaga tayo daranasin. Tandaan natin, hindi porket nasa Panginoon na tayo ay napakadali na ang lahat. Parang ito'y parang badge mo o parang credential mo na ako Panginoon ako nobya ako bride ako ng ating Panginoon. No, hindi ganun. No? Tandaan natin, walang hindi sinusubok ang pananampalataya. At lalo na kung ikaw ay nobya ng ating Panginoon. No? Obligado na dadaan tayo sa mga testing, sa mga trials. Kaya kahit na gumagawa tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, meron at meron darating pa rin mga kapagsubukan. Hallelujah. Makita din natin yan sa panahon nila Joshua, ni Jose, ibig sabihin, no, nasa panahon sila ng pananagumpay, nakasama nila ang ating Panginoon. Pero dumating pa rin yung mga mga obstacle na kanilang hinarap. Yun ay parte ng ating paglago sa harapan ng ating Panginoon. Parte ng kapagsubukan na kung saan ay ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Nawa, kunin natin itong simpleng attitude na ito na pinapakita ng ating Panginoon. Na anuman kalagayan ang dumating sa atin sa ating mga hinaharap na mga kapagsubukan. Nawa makita natin ito. Isang babae na kung saan ay matatak. Hindi kayang tibagin. Hindi kayang tinagin ang kanyang pananampalataya. Dahil nandun yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Yun yung nagpapagbigay ng tibay sa kanya. Yun yung kanyang nagpapalakas ng kanyang loob. Yung kanyang pagmamahal. Hallelujah. Ganon din ang ating Panginoon sa atin. Sinuong niya ang lahat ng hirap at lahat ng sakit. Nung pasampasan niya ang krus patungo sa Golgotha. Dahil iniisip niya ang bawat isa sa atin. Iniisip niya na kailangan niya itong gawin para tayo ay maligtas sa ikaliligtas ng ating kaluluwa, sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Bagamat nahihirapan, nakita natin, nadapa, tanda nang nahihirapan siya, nabibigatan na siya. Isipin niyo pa, mga kapatid, yung haba ng lalakaran mo, mas paakyat ka pa sa bundok. Tapos pinapalo ka pa. Hindi ka ba manghihina ng mga kapatid?
pero hindi yung inalita natin ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Ang Panginoon ay tinawag ding El Shaddai, na yun yung pambabaing kasarian ng ating Ama, na kung saan siya nga ay nagpapasuso sa kanyang mga anak. So, siya yung ating more than enough, na kung saan sinabi din ng prophet, siya si Lord Jesus Christ. Nakita natin, mga kapatid, kung gaano tayo minahal ng ating Panginoon. So, meron pang mga bagay na kung saan makikita natin sa Mother's Day. Itong ina ni Lord, itong ina ni Moses, na si Jochebed ba? Anong tamang pronunciation, Brother Chris? Jochebed o Jochebed? Jochebed, no? Hallelujah. Yung pronunciation, no? Jochebed ba o Jochebed, no? Hindi ko ang tawag doon, na-AI ko anong tamang pronunciation. Pero nakita natin doon, no? Pansinin natin yung kalagayan ni Moses. Iningatan siya ng kanyang ina, no? Dahil may ordinansa noon na pinapatay ang mga lalaki. Dahil nga mabilis dumami ang mga Israelites. Kaya yung mga lalaki, pagka nanganak ka ng lalaki, ayaw nilang mabuhay. Natatakot sila na pag dumami yan, dahil nga madaling magparami ang mga Israelite kumpara sa mga Egyptian. Kaya pinagpapatay nila dahil natatakot sila, ma-overpopulated sila, at bandang huli ay matalo sila at sakupin dahil nga sa dami nila. Kaya may ordinansa na yung mga sanggol na yon ay pinagpapatay. Kaya nga ito, iningatan siya mismo ng kanyang ina ng ina ni Moses, na siya ay pinanganak hanggang sa 3 buwan, pero nung hindi niya na ito maitago, no, ang ginawa niya ay inilagay niya to sa isang sisidla, na kung saan doon, sabihin na natin ito ay parang basket, na kung saan nilagyan niya ito ng alcatran para hindi pumasok yung tubig. Pinroteksyonan niya talaga, lahat ginawa niya, at doon nga ay pinaanod niya ito sa Nile River. At nandun ang pananampalataya niya na siya ay poproteksyonan ng Diyos. Bakit? Alam niya na itong anak niya ang siya magiging tagapagligtas ng Israel. At doon nga, inutusan niya ang kapatid ni Moses na si Miriam, na kung saan subaybayan, bantayan, antabayanan, hanggang sa doon nga ay makarating ito sa anak na babae ni Paraon. At yun nga, nung marinig nila na umiiyak ang batang ito, na kung saan iisipin natin na wari bagang napaka-imposible na ito ay hindi man lang na ng mga crocodile, sapagkat ang Nile River ay maraming mga crocodile doon, maraming mga buhaya doon, no? Literal na buhaya, hindi mga taong buhaya. No? At nakita natin na pasamay ito ng anak na babae ni Paraon. At doon nga, sa pamagitan din ni Miriam, nagbigay siya ng payo na kung saan, kung gusto niya na anak na babae ni Paraon, na kung saan ay kuha siya na mag-aalaga. Ito'y pumayag. At ang kinuwang tagapag-alaga ay ang mismong kanyang ina. Amen. Isipin nyo yung pananampalataya ng mother ni Moses, na kung saan alam niya na mapapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Pag yun ay nilagay niya doon sa basket niya, and then ay pinanganod at para makarating doon sa anak na babae ni Paraon. At nakita natin, siya pa ang nag-alaga. At ang mabuti doon, binayaran pa siya. Inalagaan niya na ang kanyang tunay na anak.
Pinadama niya na napadama niya ang kanyang pagmamahal bilang isang ina. Nakabuti pa dahil binayaran pa siya. Amen? Ganon ang tunay na may pananampalataya sa ating Panginoon. Na may kalakip na biyaya. Kaya nga, dapat lagi tayo may pananampalataya sa bawat ikinikilos natin. Huwag natin isipin yung negative kagad. Ay, delikado. Maraming mga buhaya doon. Hindi yan makakatakas sa buhaya. Puro nakapalibot doon buhaya. Wala nang mabuti sa gobyerno, puro buhaya. Parang ganun na yung isip natin. Pero sa kabila nun, nakita natin nakatawid ng maayos at payapa ang batang si Moses. Doon nga lumaki at naging susunod na paraon sana. Amen? So ano ito? Isang magandang senaryo pa rito, mga kapatid. Yung ma-recognize na ng kanyang inahan na siya nga ay isang Hebreo at malaman ito ni Moses. Imagine niyo si Moses. Ang sarap na ng buhay. Dahil nga siya na yung kanang kamay dahil nga susunod siya na paraon na. Lahat ng bagay na kung saan ay malalasak ng isang ay kanay nasa palasyo ay naibibigay sa kanya. Pero nung malaman niya na siya pala ay hindi talaga isang Ehipto at siya ay isang Hebreo, iniwan niya yung karangyaan. Iniwan niya yung katanyagan. Bakit? Alam niya na siya na yung susunod kay Paraon. Pero hindi niya yung tinignan. Bakit? Tinignan niya yung kanyang pagmamalasakit ng kanyang ina sa kanyang mga kababayan na Hebreo. Nakuha niya yung attitude ng kanyang ina. At alam niya na kadugo niya na dapat niya pagpahalagaan. At nakita nga natin, nung inaaway yung isang Hebreo, pinatay, naging sanina para patayin ni Moses. Tandaan may malasakit siya sa kanyang kadugo. At doon nga nakita natin, sa takot niya, umalis siya, 40 days siyang nasa Pharaoh, 40 days siyang nasa ilang. At pagbalik niya, ay para siya ay maging deliverer ng bansang Israel. At doon nga nakita natin, sa panahon na yon na bago dumating yung time na yon, nagkaroon ng conversation itong kanyang ina. So, isipin natin, yung anak na babae ni Paro, minahal niya rin ng lubusan si Moses. Amen? You know the story, mga kapatid, alam niyo yung kasaysayan. At doon nga ay pilit na hinahabol ng anak na babae ni Paraon si Moses. At nagkaroon ng conversation doon. No? At napakasarap yun na makita natin na pinapahalagahan ng anak na babae ni Paraon na naging inahan ni Moses na ako ang kanyang ina. Pero sabi ng tunay na ina, ako ang nagluwal sa kanya, sa aking sinapupunan. Amen? No? Tandaan natin, pwedeng maging isang ina, ang isang hindi ina, kung siya ay tunay nagmahal sa isang bata. Kahit sabihin na natin, mag-ampun ka, ipadama mo na ikaw ang tunay na ina nito, pwede kang maging isang tunay na ina kahit hindi pa yan galing sa sinapupunan. Amen? Pero siyempre, walang ibang nasa isip si Jochebed na ina ni Moses, kundi yung pagpapahalaga. Dahil nakita niya, may pananampalataya siya na mapapabuti yung kalagayan. Dahil kung hindi niya yung gagawin, baka hindi na umabot ng 40 years old si Moses at mapapatay siya.
Dahil talagang pinagpapatay ang mga mga sanggol na lalaki ng panahon na yan. Amen? So, hindi yung gusto ng ina ni Moses na mapahiwalay siya. At nakita naman natin, kinasihan siya ng ating Panginoon dahil siya pa rin ang nag-alaga. Kaya natandaan natin, kung mabuti ang hangarin natin, sasamahan tayo ng ating Panginoon. Kung tayo may pananampalataya, hindi tayo pwedeng mabigo. Dahil yun ang tinitignan ng ating Panginoon. Without faith, it is impossible to please God. At yun yung kailangan huwag mawala sa atin sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon ng buhay na meron tayo. Kailangan lagi tayo may pananalig na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Pag sinabi niya, ito'y kanyang gagawin. Ito'y obligadong mapangyayari dahil yun ang nagpapatunay na siya ay Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi sinungaling. At ang Diyos pag sinabi ay mapapangyari. Kaya nga, anumang sitwasyon natin sa ating buhay, no, maging huwaran natin itong mga butihing ina na ito na ating pinag-uusapan, nakunin natin itong mga pananampalataya nila. At tandaan natin, kakasihan tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon. Kahit dito ngayon, hallelujah. Nawa sa simpleng mensaheng ito ay magpatibay, magpatatag ng ating pananampalataya at pananalig sa Kanya. Tandaan natin sa stature of perfect man, ang pinakamalaki ay ang faith. Yung pinakapundasyon ay pananampalataya. Dahil kung maliit ito, pwedeng yung pyramid ay bumagsak. Dahil kung hindi malaki yung pinakapundasyon nito. Kaya, yung pananampalataya, dapat nananatili yan sa atin. Dahil sabi nga, tatlong ito ay mananatili sa unang Korinto 13:13, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pag-ibig ang siyang pinakadahilan. So, lahat din ang ating gagawin. Huwag nating kalimutan yung love, yung pag-ibig. Dahil itong mga ito ay taglay ng mga karakter na napag-usapan natin sa araw na ito. Hallelujah. Palakpakan nga natin ating Panginoon. Ako'y mananalangin na bago ko ibigay sa ating MC. Panginoon, maraming salamat po. Tunay na patuloy na ikaw ay nangungusap sa kaibuturan ng aming puso. Sapagkat ninunais mo na kami ay magkaroon ng katangian ng isang butihing ina na aming tinalakay ngayon, Panginoon. Tunay, Lord, na napakahalaga. Una sa lahat ay ang pag-ibig na dapat taglayin ng bawat isa. At yung determinasyon, yung mga bagay na kung saan ay nakita namin sa ibabaeng Galilea. At doon sa pananampalatayang meron sila, kagaya ng pananampalatayang meron ang ina ni Moses, Panginoon. Nawa, tulungan mo kami na taglayin ang pananampalatayang meron sila, Panginoon. Tulungan mo kami na patuloy na ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan. At ito ay magsilbing aral sa amin na habang meron pa kami mga magulang na pwedeng may padama sa kanila yung tunay na pagmamahal. Panahon na para magawa namin ito, Panginoon. May mga pagkakataon pa kami kung kami nakakalimot, Panginoon, na hindi namin mapadama, Panginoon, ang pagmamahal. Nawa sa aming pag-uwi, may padama na namin ito sa kanila. At hindi lamang ngayon, kundi nawa magawa namin ito
sa bawat araw na nakakasama namin, Panginoon, sila. Tunay na mapalad pa rin, Panginoon, ang karamihan sa amin. Maaaring yung iba ay hindi na namin kasama ang aming mga ina, Panginoon, aming mga magulang. Pero yung mga naiwan nila, Panginoon, na mga alaala, kailanman ay hindi mamamatay. Yung mga aral, yung mga salita na kung saan ay tumimo sa aming mga puso at isipan, na siyang dahilan kung ano meron kami ngayon. Kung anong pagkatao meron kami ngayon ay dahil sa mga turo at aral at halimbawang ipinakita nila sa amin, Panginoon. Nawa, O Lord, patuloy itong makita sa puso at isipan ng bawat isa. At patuloy naman na magawa din namin itong mga halimbawa na iniwan nila, Panginoon. Bilang pagpapakita namin ng pagpapahalaga namin sa mga naituro, mga naiambag namin, naiambag nila sa aming buong pagkatao, Panginoon. At ito'y ibahagi din namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, sa aming mga apo. Tulungan mo kami na magawa ang mga bagay na ito. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin mo kami na sa aming mga pagkalimot. At panahon na para maitama namin yung mga pagkukulang na ito, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo ang bawat mga ina na narito, Panginoon, na patuloy na nagpapadama ng pagmamahal sa kanilang mga anak. Nawa, katagpi mo yung desire ng kanilang mga puso, Panginoon. At aming dalangin, nabigyan mo sila ng karagdagang kalakasan. Aming mga kapatid, Brother Rudy Vidales, Sister Carrie, na kanina ay nakakaranas ng hindi maganda sa kanyang nararamdaman sa puso, Panginoon. Nawa sa mga oras nito ay ganap na yung kanyang kagalingan, Panginoon. Naibsan na, Panginoon, itong mga sakit na ito na kanilang nararamdaman, Panginoon. At pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito upang sa gayon, sa mga susunod ay nagawain ay makasama na namin sila. Lalahanin mo rin, Panginoon, ang mga nangangailangan ng kalakasan, Sister Elo, at ang iba pa na mayroong mga dinaramdam sa katawan, Panginoon. Alam namin, O Lord, natapos na ang laban doon sa krus ng Kalbaryo sapagkat sa pamagitan ng iyong sugat at latay, ang lahat ng sakit at karamdaman ay pawang nagsigaling, Panginoon. Kailangan lamang namin ay tunay na pananampalataya at pananalig, Panginoon, sa iyo. Nawa, mataglay namin ang mga bagay na ito, kagaya ng babaeng Kananea at ang ina ng aming ni Moses, Panginoon. Lalahanin mo rin ang bawat kapatiran, Panginoon, na narito. Salamat, muli namin nakasama si Brother Ramil. Nawa, patuloy na ingatan mo siya. At Lord, aking dalangin nawa na makita niya na ang susi pa rin ng kanyang nararamdaman ngayon ay pananampalataya dahil hindi kayang sukatin ng sino man ang pananampalataya. At ito yung susi para ikaw ay ma-please niya, Panginoon. Nawa, tumibay ang kanyang pananalig, Panginoon, na ikaw pa rin ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailaman. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. Ang Diyos ni aming kapatid